na mga pangitabo nga dili nato out of control, batiman ninyo nga God is in control. Amen? So makita niya itong butang na dili nato makita, and then siya ang overall and in all. Kita, when we are subjected to situation na yun, ang atong obligation is just continue to praise God. Maugin na siya ang ato. So today is a Communion Sunday. Atong i-remember si Jesus sa iyahang gitudlo sa ato about having fellowship with one another and remembering Him, ang iyahang kamatayon hantod sa iyang pagbalik. Mauna siya ang communion. So, month of May, kinsa man ang naay birthday sa month of May? Wala? Kinsa ganitong May? Si Michael. Sa US. May 25 pa yun noon to. Basig mga anak to si Latibil karon di May 4. No, natay anytime ang gusto sila, expect na the Lord will, si Lord magud na magbuot. Siya ay magbuot sa the date of birth. Siya po ay magbuot sa the date of death. Si Lord na, wata kabalo. Ang nagsulti sa ato nga birthday na to, ang ato mga mama. Wata takabalo na nataw na tas kalimutan. Until na natas sa nangangatay buot, mga 5 years old, dito na ta magsugod. But in everything, it is always good to give thanks to God. No, naata din ni karong pagsimba o pagdahig kaniya. So this morning, I want you to put yourselves in the presence of God. Kay ang worship sa Ginoo dili man na siya kadaghanay. Ingon ni Lord, 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. So let's continue to worship the Lord, prepare our hearts, manindog tatanan. As we meditate nato ang iyahang pulong pinaagi sa pagbasa ani sa pagtubag-tubag. Ang paghatag mao ang buhat sa usa ka magtinahuron nga kasing-kasing. Paghatag ug kamo paghatagan. Kaya ang Ginoo nagapanalangin sa matinabangon nga kasing-kasing. Father in heaven, we call upon your name today to worship you and to give glory and honor to your name. Lord, bisag jutay lang ni today, we ask that your Holy Spirit would come, fill us, O God, with your peace, and allow, O God, your power to strengthen us. Lord, as we worship you today, open our understanding that we can understand the message. We pray also that you anoint Pastor Sam as he shares the message today. We continue to look up to you, O Lord. And Lord, we pray for those who are coming. May there be no hindrance, O Lord, because they will come and worship you. Bless our time together. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dayon ta sa pag-worship, pinaagi sa paghalad sa atong kanta, sa atong buhay na Diyos.
Diyos na balaan, pagkasimbahon ka. Sa sinugan, gibuhat mo Ginoo ang pagkita. Ug sa imong kaugalingon mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Thank you, Lord, for your Ikaw ang love. Diyos na nagbuhat sa tarang may kinabuhi. Yes, Lord. Aron magandaan kanino. Aron na makakain sa iyong pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos na gamanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos na gamanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Hallelujah. Thank you, Lord God. Nata dinhi aron simbahon ang atong buhi nga Dios. So padayon ta sa pagsimba kaniya, pinaagi sa pag-awit sa next nga kanta. Thank you, Lord. We praise you. Hallelujah. Thank you, Lord. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nabuhungan ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga di ka na mo simbahon. Walay rason nga di ka pagayawon. Walay rason nga di ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord God. Hallelujah. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka lamang, imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga di ka na mo simbahon. Walay rason nga di ka pagapayawon. Walay rason nga di ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord. Salamat, Lord, kay imong gitudloan. Unsaon pagsimba kanimo, unsaon pagampo kanimo. Salamat, Lord, kay imong girimay. Kay nung duman ni kami nga wala may rason at nganong dili ka man ako simba. Anang rason na sa amo aron amo kang daygon, amo kang pasalamatan, amo kang simbahon. Salamat, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Walay rason nga di ka na mo simbahon. Yes, Lord. Walay rason
padayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa paghalap sa atong mga prayers, mga pag-ampo sama sa atong gikanta. Walay rason nganong dili nato siya simbahon. Bisan pag wala tay blessing, wala tay panalangin, wala tay kwarta, o dili ta malipayon kay nagsubok ta, dili na rason. Tanang rason gihatag sa Ginoo sa ato kung siya atong pagasimbahan. Akong nahinumduman si Job sa dihang ang iyahang trials, niabot sa iyang kinabuhi, nangamatay ang iyang hayop, nangamatay iyang anak. Ang una niyang response is to worship the Lord. So walay rason. Unsa pa na imong sitwasyon, walay rason madili nimo simbahon ng Ginoo. So this time atong ihatag ni nga time ato siyang daygon pinaagi sa atong pasalamat. Mag-ampo ta diha sa iyahang presensya uban sa ato karon. Atong iampo magpasalamat ta. Ug doon na tayo mga kasaypanan, pangay tagpasaylo. Kaya wala may tao nga walay nahimo kalapasan. No one is perfect. All have sinned and fall short of the glory of God. So kung the Lord has convicted you of that sin, pangay pasaylo. And the Lord, ask the Lord kung sa imuhang gusto. Pangayo akaron. Let us take this time pag-ampo. Amahan namo nga na sa langit, balaanon ang imong anan. Maghari ka kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sama sa gituman kini dito sa langit. Father, nakita nimo karon nga takna ang kasing-kasing sa imong katawhan. Nadungog nimo, Lord, ang ilang mga pag-ampo. Lord, nakita po nimo ang ilang mga pasalamat o pagdahig kanimo. Lord, speak to your people today. Hear their prayers, O Lord.
katong na ay mga burden in their hearts. Ikaw lang, Lord, ang makahikap ani aron kani mawala. Ay ikaw man ang makagagahon sa tanan. Ikaw lang, Lord, ang makaayo sa among mga balatian. Ikaw lang, Lord, ang mga makaayo kung ang sa may amuhang mga gibati o mga kasakit. We pray for healing in the name of Jesus. O Lord, butangi o pagtuo ang imong katawhan. Give them faith so that they will stand up and trust you in everything. Lord, ang imong katawhan, doon na po sila yung mga prayers nga ginapangayo kanimo. It is our prayer, Lord, nga unta imuming tubagon kung ihatag ka namo ang mga butang nga among gipangayo according to your will and purpose. Salamat, Lord, sa grasya na among ma-experience every day, imong protection, imong comfort. Lord, among yung kang ginadayeg o ginasimba. Kaya ikaw man ang among Ginoo, ug wala na ilain pa. We continue to pray for Natibil na schedule nga mga anak this week. Last week pa namang gipaabot. May you be with her, strengthen her, and comfort her. We also pray for Crystal Lim, waiting also nga mga anak anytime this week. We have been waiting, O Lord. We know this is your blessing. So Lord, be with them, comfort them, and give them strength. Give them your assurance, O God, that you are watching. Pasayloa kami, Lord, sa among mga sala, kay panag sa makalimot kami na ikaw nagatanaw sa amin. Makahimo kami kalapasan tungod kay nakalimot kami. Have mercy on us, O Lord, and guide us. Thank you, Father, for your love. This morning, Lord, we continue to pray for our country, labi na kay naanay election. Guide your people. Let your spirit, O Lord, spread out throughout the land. Aron ang imong kabubuton, kung kinsay mahimong leader, mao'y butuhan sa imong katawhan. Ikaw lang, O Lord, ang dunay gahom na mo influence sa mga tao. Thank you, Lord, for your goodness and love. We continue to pray for other Christians sa lain nga nasod na nagkalisod-lisod tungod sa gira, nagkalisod-lisod tungod sa famine, nagkalisod-lisod tungod kay walay trabaho. We pray for them. Guide them, Lord. Allow them to hear your voice nga mao'y nagadirect sa among padulngan kung asa mi dapat mo adto. Tabangi kami, Lord, nga mohatag yun og panahon nga mubasa sa imong pulong. Kaya ang imong pulong mao'y lamdag sa among agianan. Ang imong pulong mao'y kahayag, Lord, nga nag-guide sa among matag-adlaw nga biyahe, sa among matag-adlaw nga buluhaton. So Lord, we continue to trust in you. We pray for our brothers and sisters na they are now in trouble. Ang uban, Lord, na discouraged. Anong wala na sila kasimba, ikaw lang nasayod, O God. But we continue to pray for them that your spirit will be upon them. Kay kabalo ko, Lord, nakaila naman sila sa imo. Kung ingong ka, Lord, dili nimo sila biyaan. I will never leave you nor forsake you. This is your promise to your people. Lord, usba ang among mga kasing-kasing o kinaiya kay panagsa kung kami dunay kasubo, kami dunay mga trials, makalimot mi og tawag sa imo. Dili na hinuon mi mo worship
Kaya ang among gusto wala matuman. Pasayloa kami, Lord, na unta dili ni mao'y magdominar sa among kaugalingon, kundili allow the fear of the Lord to control our lives. Doon na may kahadlok, doon na may pagtahod, o doon na may kahadlok sa imo. Lord, hatagi kaalam ang imong katawhan karon, o that they will understand the message. We pray that you anoint Pastor Sam as he shares to us the message today. Thank you for everything. We pray for Mami Rose, that you will give him strength, that you will restore her strength, O Lord God, and speak to her. Salamat, Lord, sa mga blessings na among na-receive this week, and we continue to praise you and give glory and honor to you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning. Paglingkod ta. May buntag sa tanan, no? Morning. Unsa gyud date karon, May 3? 4 na di ay. Hapit ng eleksyon. Kasi pwede makaboto diri sa inyo. Kinsa na diri ang nanay listahan? Nanay listahan. Kinsa na diri ang nihulat nga makadawat? Joke lang. Naana ba? Wala mo siguro kayo diri sa Davao, no? Naman siguro pero dili tanan, di ba? Sa ubang area, mao na kung say mga tanan mi ana, mo adto kung Surigao, Bayugan, Pilay Hatagan. Ikan sa gobernador ana. So, nay mo range og na 10,000, 5,000 per person. No? So ikaw matingala ka ba? Nga pagdawat ni mo ani, mo gid walay project paghuman kay ano naman to. So anyway, I hope no safe ang tanan tungod sa tong ulan. Tungod na tong ulan, kinsa ba diri nabahaan na ba? Ilang balay? Wala naman, okay, more of dito sa Tibungko. So we praise the Lord sa nindot nga weather. I hope para kita na initan, no, despite sa medyo dili cloudy karon. So ako i-share nga word gikan sa Philippians chapter 4 verses 19 to 20, no. Ang title ako ni Blessings in Generosity. Pero dili ni pasabot na nga murag politiko kay dili mo to sa politiko kwarta mo to sa katawhan, no, nagihatan. It's about generosity nga kita mo hatag, no? Usay bala pag naitudlo from the Bible or principle or instruction, pag makadungog ta ato una-unahon dahil ubang tao kanigid ba para gid di kay kuan uy kani si kuan lagi ko mauna-unahan ani. Ang ingon ni Jesus, pag makadungog tag word of God, dili isa nato una-unahon ng ibang tao. Ang atong una-unahon kay atong sarili. Lord, paano ko ni ma-apply sa akong life? Kung tayo na tudlo like thou shalt not steal, ay si kuan gyud di ba kay commissioner gyud to, mahilig kong commission kada transaction. Dili ta magkay muro tagang libak sa una-una na. Una-una tong kaugalingon, na may way nga nangawat ta, siguro nangawat sa oras, dili sa porta. Or kung na-teaching about generosity, grabe to grabe ka ano, di mga hatdaog kayo. No, wag yung katilog libre na sa ba. Dili tawag unahon ng tao. Ato yung una-una na itong sarili. No? Yung ni Jesus, nga tanawan man nato ang speck sa mata sa ito igsuon, nga na may lag sa itong sariling mata. So when we hear God's word, always think of yourself first. Diba, ginatudluan mo ta, think of others. Yes, pag-abot sa service, pero pag-abot sa instruction, ngayon na ng ubano, nauna itong sarili. Paano ito ma-apply sa itong life? Okay? Nauna ito sa uban, pero kita di ay dahon na tag-issue. Okay? So, amen ba? So, as we listen to God's word, first think of yourself. Kamusta ba kung ang ako pagtanaw sa kwarta, kung pag-budget sa kwarta, pag-gunit sa kwarta? Kung no, di sa tamo ganaw ng ibang tao. So, gi-present na ko ni in English and Cebuano. Okay? So, mabura ni nga passage. Sa English, basa na ito kitang tanan, 1, 2, 3, go. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever.
So, familiar mo ni nga verse, di ba? And my God will supply every need of yours. Si God daw, anak si Paul, nagsulat ani sa Philippians. Siya ang musupply sa ubang need, dili. Every sa tanan, no? According to His riches in glory in Christ Jesus. Basa na ito sa Cebuano. Magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghigpin yang bahandi diha ni Kristo Jesus. Daygon ta ang atong Dios ug gamahan hangtod sa hangturan. Amen. So sa daw, ang Dios magsangkap sa tanan nato ninyong gikinahanglan. Kisa na gikinahanglan diri. Amen. No? Kwarta tong ang istoryahan ni ha. Dili ang gikinahanglan kong kuan kaning kalipay. Pwede good. Pero gisisgutan diri kwarta. Okay? Sumala sa naghingapin yang bahandi diha ni Kristo Jesus. Kasi pinakadato nga Pilipino karon sa balita. Ano sila, si Villar daw, Manny Villar. Nato na kayo na. Pero according, kakinsa daw kwarta ni, kakinsa bank account man eh. Sumala sa, sige na dire, ang Diyos magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapin yang bahandi sa Ginoo. Kinsay gusto ana, bahandi sa Ginoo mo supply sa imo. Ngano man, di na mahurot. Ang kwarta sa tao, ibili nimo na sa bangko pag di nimo na ilabtan naman na inflation, di ba? Ang 500 karon, kung 500 10 years ago, daghang mapalit ang 500 sa una. Tama mali? Tama. Unya, ang 500 karon gamay na lang mapalit. So pag imo pasagdan imong kwarta sa bangko, ang gyapon na ibili. Ano man, na inflation niya limited na. Pero kanin, we're talking about the riches and glory of God. Nga mo supply sa tuwa. So, unsa ang konteksto nga nung nakaingon si Paul ani nga isupply ni God tanan nimong panginahanglanon. Labaw pa ni sa kuan kanang daog kag luto kay tanan man nimo nga Ginoo mo supply. Unsa is context, unsa setting ani. Okay? So, ready na ba ta? Okay? So, basahan na to ang previous na verse. Mura ko ni group chat ba? Kinsa na-add na diri sa group chat. Naay setting nga mabasa nimo ang miaging chat. Tama bali mo backread nimo. Napoy setting nga dili mo backread. So karon backread ta gamay ha sa verses 14 to 15, okay? Si Paul nagsulat ani. Basahan na ang 14 no. Pwede mo sabay pero sa una-una lang ninyo para ako dali mo basa. Sa verse 14 gisulat ni Paul sa mga Philippians. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Si Paul niagi siya kalisdanan tung nag-missionary siya. Kung saan ba ng missionary? From the word mission. Kasi kita mission impossible dire. Diba? Kuyaw ka itong action, aking mission lisod. Si Paul, missionary na siya mission, pero dili siya itong patay, no? Si Tom Cruise. Ang mission ni Paul kay musangyaw sa maing balita. Mag-plant sa church, share niya ang gospel, iyang i-baptize. Manong mission ni Paul, the preaching of the gospel of Jesus Christ. Pero, nakagisag, kalisdanan. Pasabot niya na, kita Christians, si Paul na nagid na'y blessing, na po na'y pagsulay sa kinabuhi. Pag agi niyang kalisdanan, naay ni tabang sa iyaha. Verse 15, nasayod kaayo kamong mga taga Pilipos, dili ni Pilipinas ha, wala pa yung Pilipino aning time. Nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bago pang gisangyaw ang maayong balita, walay laing simbahan nga nakig-ambit kanako pinaagi sa paghatag ug pagdawat gawas kaninyo. So kaning mga taga Filipos, nagsugod naman ang mga simbahan no, nagkadagan ang Kristohanon. Kaning church sa Philippi, sila ra ni ang nakig-ambit or nakig-partner kay Paul sa paghatag sa iyaha, financially sa iyang mission ug pagdawat, no? Mao ni ang naadre sa Philippians chapter 4, 14 to 15. So, nanginanglan si Paul, pero na church nagsuporta sa iyaha.
Verse 16. Dili lang kay kausa, kaisa kapila, kaisa? Dili. Dili lang kay kausara ko ninyong padadi og hinabang sa dihang nagkalisod-lisod ako dito sa Tesalonika. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundi ang naka-underline bunga na makapabulahan kaninyo. So katong naghatag kay Paul sa iyahang missionary journey, ang gina-look forward, ginatanaw ni Paul kay katong naghatag kay unsa daw naadunay sila'y bunga na nga makapabulahan kaninyo. Adunay blessing katong ni support ug nihatag sa iya. No, verse 18. Sabay ito ni basa ng verse 18, na dawat nako ang tanan ug sobra pa gani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan, karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epaprodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. So kinsa man si Epaprodito, siya may nagbitbit sa gift. Wala pa may GCash gud sa una. Wala pa online banking, so di lang pwede ma-send sa cellphone. Nagyud kay suguan nga tao nga masaligan, nga siya ang mutungon sa gift sa gasa. So, unsa ang principle nga atong batunan diri? Una, ang paghatag sa sa usa ka tao nga naa sa missions, pwede ta mahimong blessing. Una, kaniya. Ikaduha, kita pod ma-bless. Motong ingon ni Paul nga, and my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Nga naman, kay aduna kay kabahin sa mission sa Ginoo. Kung nag-support ang mga taga-Filipo ug pastor, kanang apostle si Paul, ni-declare dayon si Paul og blessing sa naghatag sa iya og financial support. No? So ipadayon nato Dave sa next ka underline. Basahan nato yung underline. 1, 2, 3, go. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. So kana sa una sa Old Testament, nana sila'y sacrifice. Mag-ihaw sila og baka, mag-ihaw sila og karnero para mapasaylo ilang sala. Karon ang ilahanan nila nga mapasaylo ilang sala kay aso. Pag ihaw nimo musaka ang aso sa langit, gipasaylo imong sala. Pero pag ihaw nimo nikatag gay ang aso, basin wala gipaminaw sa Ginoo imuhang imuhang sacrifice. So ingon si Apostle Paul ni ani sa mga taga Philippians. Una, to sa verse 17 ana siya, dili kay gasa ang akong gipangita, kundi ang bunga nga makapabulahan kaninyo. When we give, God sees our generosity and God will bless us. God will bless you. Amen? Okay. Unya, akong explain ang mga tudlo pa ni Jesus about giving. Pero nag-focus ta diri. Ikaduha, ma-bless tong imong gitagaan. Make sure na katong gitagaan nimo, katong nga tao deserving pod sa imong gift, meaning gamiton niya itong kwarta para sa ikaayo o pag-advance sa kingdom. No? Kamulo ka nga kaninga tao pag tagani mo kwarta ipalit niyang beer magkumugubog ayaw. No? Careful ka. Ikatulo, ana siya diri, sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Malipay ang Ginoo pag kita generous ta sa mga tao nga nagtrabaho sa iyang kingdom. Kita sa church ga support ta og isa ka church po dito sa Compostela, no, kay sila dito daghan na pud sila gi-disciple. Ginaadtuan na mo ni Pastor Luke. I think napipila sa inyo nakauban sa mga pag-adto dito. So gabuhat to sila Pastor Brian og sa work sa Ginoo, so ato silang ginasuportahan. Ako po personally na ako ginasupport nga missionary nga naga-ministry dito sa mga igsoon nato nga Muslim, na po missionary gisupport nga ministry sa mga eskwelahan, no?
Kay mao nang desire ni God sa tuwang Christians. Kung ikaw gi-bless, use your blessing to transform lives. O ikaw po nakadawat sa blessing ni God, use that money. Number one, you pray sa naghatag. Usay kita mga Pilipino, dili ta kaayo hilig mo pasalamat. Kadawat, pero mo smile. Pero dili kita mingo, thank you brad ha, salamat sa pabor. Thank you ha, salamat sis. Dapat, kabulot na mo thank you. In the same way, pag i-bless na ni God, magpasalamat na sa Ginoo, kung nag-ampot na nga natin panginanglanon and God answered our prayer, magpasalamat na sa tao po nga gigamit sa Ginoo to give. So, important ng pagpasalamat. And finally, ang atong giving sa uban, pwede po diri sa church, or pwede po sa inyong kailangan siguro na may kailangan ng mission, usa na siya kahumot nga sacrifice sa Ginoo. Siyang tanaw. Wala na yaso, wala lang ka nag-ihaw. Pero actually, mura siya gana. Nung muna ingon ni Apostle Paul. So, ako i-summarize ang principles from the passage kay first, giving to God's work will bless the giver. Basta na to, 1, 2, 3, go. Giving to God's work will bless the giver. Number 2, God sees the gift as an incense. It honors God. Number 3, katuno, ma-honor ang Ginoo, kunya ma-bless ang nakadawat, pati ang naghatag. Mo na ang context sa paghatag sa Bible. Muhatag ka sa tao nga nagawali sa pulong sa Dios, nga naga-share og gospel sa ubang tao, or kanang tao nga giserve sa simbahan. No? Kaya nga naman, God will see your gift as a sacrifice sa iya. Ma-bless kang appeal, God will bless you. Kaya at the same time, katong nga tao may imong gitagaan, dako siya thanksgiving sa Ginoo. So ako i-share karon ang mga 3 principles from the Bible about giving. No? Next slide. So sa 2 Corinthians 9 verse 7, basaw na to. Each of you must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kita daw pag muhatag ta, dili kay pinugos or alanganin ta, pero dapat cheerful, malipayon ta. So pag kita natin tagaan, whether family member na siya, or muhatag ta sa church, or muhatag ta sa na kailang na sakit, give cheerfully. Kaya kung medyo bugat sa tuwa or medyo nagbagulbul ta, dili mahimaya, dili malipay ang Ginoo niya. Next. Basaw na ko, no? Akitang tanan, Matthew 6 verse 2. Thus, when you give to the needy, sound no trumpets before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. Pag muhatag daw ta, kani ang context ani muhatag tag kwarta sa pobre, unsa daw? Dili ta mo gamit og trumpet sa mga karon. Pag muhatag ta, dili ta mag selfie yung nga. Sa una mong good, pag nay mo hatag, nay mo tabang, nay parade. Yan ay niya tabang si kuan, buutan kayo. Dili dapat ana. Ang yun ni Jesus, do it in secret. Okay, well, election kabulon ay secret ng pununa day, no? Kanang ihatag sa election. Pero ang point yan ni Jesus, or kanang kamang nila na term paggabi na umman eleksyon, dagang mga hatag. Pero ang point ana ni Jesus kay pag kita gusto tamutabang, dili kay para na atay gusto naman na karon di ba sa social media natay follower, natay clout, no, natay fame para ingnon ta nga buutan ta. Pero sikreto atong pagtabang. And God nga nakita niya ang atong gibuhat secretly will reward us. Amen? Okay. Lastly, basahan nato ni sa Matthew 25 verse 40 kitang tanan. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for the one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Kananong atong ginabuhat para sa mga kabos, the least. Least meaning pinakaubos. Gibuhat nato na as if gibuhat to na kay Jesus mismo. So, kung kita gusto tang muhatag,
Inihatag daw to sa pobre na may parinti siguro nga kabus yung kaayo. Pag kita mohatag sila, murag atong gitagaan ang Ginoo. Ang Ginoo di gina mapobre. Pero as if ang Ginoo imong gitagaan og kwarta pag nitabang ta sa kabus. So unsa ang secret sa giving? Number 1, hatag ka sa mga tao who is doing the work of the gospel. Number 2, you do it in secret. Number 3, God sees it. Mura siya offering. Kani number 4, unsa ni? Tabangi ang pagbutabang ta sa kabus, muratag nitabang gihatag kang Jesus mismo. So actually, mo ng secret of being blessed. First, you have to lose. You have to give. No? Unsa man na pasabot na you have to lose, you have to give. Kung gusto ka nga mudaog og boxing or any sport, basketball, game 7 na ba? Game 7 ano ang final sa NBA? Di ba? Sorry. Wala pa di. Layout na kita na siguro na ako. So, if you want to win in any sport, first, you have to train. Wala pasabot, you have to lose. Kapoy na, mag-jogging ka everyday, mamatag sa'yo, mag-gym. So you lose. Wala pasabot lose ba? Kay sakit man. Isa may ganahan mo matag sa'yo. Isa may ganahan mo training. Diba? So, manukad ka. Kumaga mo, nakay ano ba? Nakay training mo ato, no? Masakitan yung lawas. Para on the day nga mo compete ka, mo perform yun ka. In the same way po sa negosyo, mag-start kag business, dako kag igawas nga kapital. Dili na magpabili ng kapital dira, mo gawas na hoping nga bubalik. Og daghan pag principle sa life ngayon ana. Or kaning mangga, kung gusto ka managhan ning mangga, na kay dalapad nga yuta, ayaw ka unang apin mo kaunon. Pero ay labi ang liso, itanong nimo ang liso. Kay para managhan. In the same way po sa giving. Pag atong iugom ang kwarta, dili ta ganag losses kay feeling nato pag mutabang ta, dili ta ma-bless, i-keep lang tong blessing sa sarili. Ma-destroy ta na, may utang materialistic. Pero pag mutabang ta, mo-share ta sa uwan, mo-share ta sa pobre, mutabang ta sa tao buhat sa work sa Ginoo, we will be blessed. So, muna for me ang secret when it comes to living a blessed life. Pero ako klarohon ha, ang ingon sa verse, and God shall supply all your needs. Dili, wala nagsulat dito nga luho. Kung gusto kang aeroplano, gusto kang helicopter, alay na po na. Ang ingon dito, God will meet all our needs according to His riches in Christ Jesus. So, nga nadunggan nato ni nga word, ay una-una ang ubang tao. Una-una yung sarili. Lord, kamusta ba ko? Nabay times nga, wadto kag hospital or nakay nabalitaan sa inyong parenting nga kinanglagtabang, tabang ba ka or wala? Or, niyo nang Ginoo, dili biya usahay pod. Actually, sa tinudlang dili pod usahay put doon ang kwarta. Na story sa Bible nga gipatigom. Kay na maabot nga famine. Sa Egypt, na famine nga mo last for 7 years. So, gipadamgo si Pharaoh. Pagdamgo ni Pharaoh, wa siya kasabot siyang damgo. Gi-interpret ni Joseph. Ingon ni Joseph, tigumo nato ang 1/3 sa harvest kada tuig. Kaya after 7 years, ani, adunay famine. Kunya, kanatong matigo, mo nang kauno nato sa ting famine. Pero how do we know kung mo give, mo save? Prayer. Discernment. Pag-ampo. Pag dili ta mag-ampo, dili ta maminaw sa Ginoo, wala ta kabalo. Diba? So, important na siya. Unya, gano'n mo kuning i-share kay sa Christian life, isa sa kuya nga temptation kwarta. Labi na pag ikaw ang gibless. Kabalo mo si Judas Iscariot, ang role niya sa 12 disciples kay siya ang treasurer. Siya ang gagunit sa kwarta sa grupo. So meaning masaligan po to si Judas. Pero yang gibaligya si
Jesus Christ. So, usa na ka-temptation sa tao yun ang kwarta. Once you have it, money, dali na na mo mahurot ang kwarta. Pag imo nang ginaampo, kapoy ka nga master ang kwarta. Pero pag ikaw nga tao, salig ka sa Ginoo, okay kayo na, di ba? Kaya usahay, sige taggukod sa kwarta, medyo nisaka lagi itong kita, pero wa na tayo simba-simba. Kaya kiwa naman tayo simba-simba, trabaho tag Domingo. Pag trabaho na itong Domingo, stress na kayo after pila ka tuig nga ang lifestyle, daghan na kang maintenance nga naman. Amang kay, pahulay. Gusto mo magiging mo madato. So, pag amot ni mong 60, 70, ang isa ka simana ni mo, kanay mong 5,000, tinukod na sa tambal. Di ba? Nga naman, wala man tanaminaw sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, dagan ka ng example sa Bible, example. Sa Old Testament, paggawa sa Israelites sa Egypt, ang ingon sa Ginoo, tapuka ang pagkaon nga para lang karon nga adlaw. Tama mali, kamo naman ang story tungkol. Pero ang gibuhat sa mga Israelites, nanguha silang pagkaon para pahantod ugma at bilang pagkaadlaw. Di yun sa nitabo, so kung ang Ginoo nangadaot ang mga pagkaon. Napanos. Ingon ni Jesus, tanaw ng mga langgam. Look at the birds of the air. Look at the grass. Wala ba sila trabaho para sa inyo? Pero di ba makakaon man na sila? Ano man, ako yung kapakaon sa ila. Pero akong klarohon, wala ang Ginoo nag-ingon nga magtinamad. Magtambay na lang ginawa ni. Oh, this is the sign, Lord. Wala. Actually, mo ng problema ka ng, dara magsugod mga kulto. Dugtong ko gamay ha. Kanang kulto, na may truth sa ilang ginatudlo, pero one-sided. Dili balanse ba? Ang itudlo sa Bible, magbinutan ka, ubay ka sa commands. Pero at the same time, ang makaluwasin mo si Jesus Christ. Ang kulto mo nga, dili, si Jesus lang, okay na magpakasala. Ang umang kulto mo dili, magbinutan yung ka, kung di ka magbinutan, maski dawato na si Jesus, di ka kasunod sa gingharian sa Diyos. Or i-avail mo niya ang mga kaniyang mga sakrament na delikado. Muna siya ang delikado pag extreme ka. Dapat naginatanan, balance ba? The balance of it. So, tinuod nga we have to give. 9 times you have to save. Pero dili pasabot po na kinamad. Dili magkinamad nga okay na lagi. Gino ng Bible nga God will provide. Lingkod na lang ko rin, naalagi na matulog na lang ko, Lord. O niya na kung bangon, dili na tinuod-pod, no? It's not the design of God. So, bala siya, no? I hope natin na-learn karon. If you want to be blessed, di ba kailangan dako ang kwarta? Dili na mag-matter ang kwarta sa Ginoo, maski piso ra na, ano man. God owns everything. Ang bukid, ang dagat, ang kalibutan, iyan at tanan, pati ang mga bulawan nga nakuha o wa pa nakuha nga napa sa bukid, iyan at tanan. So wala na ginanglan ng Ginoo sa atong kwarta. Ang iya lang is dili ang kwarta himong Ginoo. So saan man mo na use that money to bless others, help others, no? So apply nato na sa atong life, una-una sa nato tong sarili, ayo sa nang uban, no? Lord, kamusta ba ko pag-abot sa finances? Nagapaminaw ba ko sa imuha? Gahatag ba ko sa akong mga pobre nga parente? Na ba kay gusto, Lord, gatabangan ako? Unya, at the same time, nabay times nga, mo yung Ginoo pagtigom. Kay hapit na ng enrollment. So, mo yung Ginoo sa pagtigom. Naggasto-gasto noon, no? Ni pilkag scatter, ni pusta ka dira, dili maayo. Diba? Yung pag-abot sa ting-enroll, katong nakadaog sa pusta, saya ka ng utang. Ayaw ko na. No? So, Christians we have to be living responsibly to honor God in our life. No? So, may God bless us today and a blessed Sunday sa tuwang tanan. So, naana mo'y nakatunan karon nga importante nga prinsipyo. Amen ba? Give. Sa Luke 6:38 man siguro to, naingon si Jesus, give
and it shall be given back to you. Hatag, ay ihatag nagbalik sa imo. A good measure, atong imong aksanan nga dako. Kunya, kanya ito mo palit ang bugas, kinsay nakaabot sa gantang nga, di ba ka nang igantang supat-supa, no? Sulod diha, niya, yabo, kana, idasok pag yun, ingon ni Jesus. A good measure, shaken together, pressed down, niya, shaken together, niya, gaawas-awas pag yun na. Iyabo na sa Ginoo sa imuhang lap. Mao na ingon niya. So, importante today is you learn to give. Amen? Actually, lisod na siya. Ang kadaghanan yun sa ato. Ana yun. Pero, nakita na to itong prinsipyo nga gi-share ni Pastor Sam about giving. Timanin ninyo ng upat. Actually, sikreto ni. Not all people knows the secret about giving. Number one, you give to the missions. Kanang mga tao nga gawali sa pulong sa Ginoo. Gina-share niya. O na kanang atong offering dire, gina-support na to na karon bago kang pastoran din. Dumagan na to dito sa Kumbal, ana na siya kay ang inyong ihatag, amo po nang ipasa kay kami po gahatag mo po kay nabi may mga trabaho. So mo na nga makasuporta og 5,000 dito, 2,000 dire. Every month na kahatag ta ba? Because kami po gahatag ang po ni. So mo na secret niya, give to the missions. So dili lang na limited nga mission dire. Kung naa kay kaila nga missionary, mao na siya nya namug ka sa Spirit of God, kuot na yun. Kuot. Bahalag 10 pesos, 20 pesos. Ang dili lang na ko gusto karon, ani warning po ni morning balanse. Kita mo nang sa jeep, muwali sa pulong sa Ginoo, nya pagkahuman mangayo, dili na siya ako, I do not agree personally. Ano man, inon din the God who is rich in His glorious kanang riches wa. Dato ning Ginoo niya, mawali ka sa Ginoo niya, mangayo ka, ayaw. Kanang, mao na siya ato din ng i-balance. Nagpakaulaw ka sa Ginoo nga imong giwali. Nga naman, luwason ta, panalanginan ta. Ngayon kag kwarta, gaya tag kwarta. Muna siya i-balance na ninyo. Give to the missions, pero make sure na you do it right. Kita mo diri sa atong church, wala talaga karon nga time maghatag tag offering, wala ko nagana. Ang gusto nako, kamo ang i-move sa Ginoo nga kaning Domingo ihatag ni nga offering dito kay para man na sa mission. Ana na si Lord ang mo speak sa inyo, dili ang pastor. Mao na siya in the same way, balance nato na when we see people preaching the word unya mangayo, murag na siya sa kanang bang boundary ba? Kay kung tinuod na nga dato ang Ginoo nga mangayo man ka. Wali lang diha. And let God support you. So mao ni siya daghang nailad ana sa Amerika, bag-o lang gi sentence to life imprisonment katong pastor nga si Kenneth Copeland. Kay perting dako na sa iyang simbahan, dako na kayo yung congregation. Unya, maingon pag siya muhatag mo 10% sa inyong income aron i-bless mo sa Ginoo. Unya, napod siya giingon nga ihatag ng katapusang kwarta ninyo karon. Kay aron tripliho na 100-fold ihatag nagbalik sa Ginoo sa inyo. Daghan pong nantuo. Ang ilahang retirement nga ilang gitigong, ilang gihatag dito sa iya. Kunya, pagkauman, kani nga pastor, nagpalit og jet plane, na jet plane.
Nya ang kwarta nga ma-earn sa simbahan iyang palit og personal niya nga mga gamit, yuta, balay, so pertin niyang datua. Ang tao ni padayon og simba, ni padayon og hatag without checking. So mo na siya kita bantayan nato na nga Kristohanon man ta. Kung asa ta dadon sa Ginoo, make sure you know the principle. Ingon ang Ginoo give because ibalik na niya hatag sa imo ha. Times 2, times 3 depende sa iya. But again, ingon nga imo nang ibalansi. Tama ba ning akong gihatag? Tama ba ning nga gihatagan ni? Kung ako ipapilion kanang pobre nga mulimos o kanang muwali sa kang Hesus nga mangayo dito na lang nato ihatag sa pobre. Kay kani ipalit gyud niya ang pagkaon. Kadtong mga tawo nga ingon na gigamit ra pud to sa ilang simbahan kay mga bag-o palagi nga magtotoo. Wa pa matudloy og eksakto nga prinsipyo. So actually it's a sad thing pero namoy kailana pwede ninyo na pakita nato ang word of God para ma-correct. So mo na isa nga secret, give for the missions. Ikaduha, iman na ninyo, give secretly. Ayaw mong saba na nihatag mo. Nayo bang ginalista? Nayo bang simbahan ginalista? Na i-announce si Brother Kwan, praise God, ako kay gihatag last Sunday. Secret giving. Wala na nahiyo. Muhatag ka, ikaw lang og si Lord nakahibalo. Kaning among ginapahibalo, asa nagaadto ang atong offering para makabalo mo na it goes to the missions. It goes to the missions. So, ana na siya. So, secret giving. Iman nina. Unsa pa? Cheerful giving. Ina, no? 2 Corinthians 9:7. Para makahatag ka cheerfully, ingon diha, it's of you, ilain na daan. Ilain ba? Sa imong pitaka, example, kani mo ni kasuldo ka, ilain ko ni mo ni akong pangpalit og stocks, pang akong allowance, kani ako ning ihatag para sa buluhaton sa Ginoo. Ilain daan. Ang advantage mong gudana, kung dunay tao nga kinahanglan, hungunga na siya sa Ginoo, duula na, kinaan na, watag na. Ano man, pag duol sa imo ang Spirit of God, muingon po sa imo, ihatag na, kanay mong gilain. Pati dali ang kuot, cheerful giving. Ano man, gilain naman na nimo. Dili kay pag-abri. Uy, 100 mo ni, ayaw magkita ko, 20. Uy, wala ko 20. Ilain na. Ilain daan mo na actually secret giving o niya cheerful giving. Cheerful nga naman, gilain naman yung daan. So, inikuot ni mo, mura na, di na ka mo ihap. Kaning naadiri nga sinsilyo, abot ni 100. Ulakaw ka, og na mangayo ani, swerte yun, i-bless you kay kuto. Wala na. Rememberin mo ko itong naibuang stibong ko ba? Na siya diya, may liguan na niya. Bus! Hindi siya ni parking mo na nanaog. Bus! Nama ko'y 20. Ano? Hatag na kong 20. Di siya katuo. Giyatagan siya 20. Bus, salamat ha. Salamat. Di siya katuo. Kaya ano yung muhatag niya kay kabaluman buang. But at times, muna siya nga nung ang God can give you back what you give. Kabalo mo nga no? Cheerful giver niya. Ready to give ka. Di na ka mag-alanganin ba? Muna nga, dali lang po makalihok ang Ginoo inana. Nga naman, gilain naman nimo ang panghatag. Na naman, dili na siya rason, di kakahatag kay pobre ka. Akong income, 3,000 lang man ang bulan. Isa pag 1,000 na, di na rason.
ilain daan ang ihatag nimo para makahatag ka. Amen? Timan ina ninyo. Sikrito na. Mao na ang mga nakabalo sa sikrito sa giding. Grabe ang ilahang blessing. Imagine ninyo sa Pilipinas, daghan kayong mga politician, dagko kay balay, daghan kayong sakyanan, pero pertipong daghan ang pobre. Imagine ninyo no, kung ilan ang kanang mga kwarta sa nila, ilang ibahin-bahin, wa gyud pobre sa Pilipinas. Gwapo gyapon nilang balay, pero wa gyud pobre. Pero tungod lagi sa kahakog ba, mao nang naiana. So, and lastly, give for the glory of God. It pleases God. Mura na siya pahumot. Kung muhatag ta, kabaluta muhatag, mura na siya pahumot. So, karon mga igsoon, kani nga lesson today, prinsipyo ni. Again, importante ni nga kabalutaan ni because maunay mo determine sa ato kung i-bless ba ta ni Lord, awas-awas ba, tremendously, overflowing ba, o tamang-tama lang. Ana man na siya. Mahadlo ka, mutabang sa uban, alanganin po itong blessing sa imuha from the Lord. Remember, si Lord may mutanaw. So I hope mga igsoon nga ato ning imanan kamutanan nga naa diri, I think murag kamura man gyud ang i-bless sa Ginoo nga madato mo kay nganong naaman mo diri ron. Usually daghan man nganong gamay ra man natingala ko kuha. Basig dili ko ni. Actually isa ko na kanang mag-message me, naga-pray me nga Lord, isiguro lang padala tong tao nga gusto nimo makadungog sa imong mensahe. So praise God no today atong i-remember pud si Jesus sa iyang gitudlo sa atoa parte sa communion. So today mag-communion ta, remembering nga ingon ni Jesus nga katong naa siya sa gabi nga katapusan nilang panihapon, una siya gibudhian at kauban ba gyud niya tong tawo nga nagbudhi sa iya, nanihapon sila. Nagkuha siya pan, nagpasalamat, iyan ning gitungan. Kanya iyang gipasa. Ngunya kaon ka mo, this is my body broken for you. Dili nato na kalimtan that sometimes in our lives kanang kauban nato ang mga tao ra pud nga mobudhi sa ato. It happens. And yet si Jesus kanya gipahawa dan ayaw wa kay apil diri Judas kay hawa na diri wala man. Iapil niya gihapon. Iya gihapon gitrapuhan ang tiil. Ana na. So timan na to ang tudlo ni Jesus. In the same manner pag human nagkuha siya magpanihapon kuha siya kupa. Pasalamat niya, ingon niya, this cup is the new covenant in my blood. Drink of this aron sa paghinumdol kaniya. So tanan niyang gitudlo nga atong makatunan every Sunday is something na atong ang i-remember as we take the communion. So atong ning buhaton karon, let us kunitan nato ang element and then we will partake together.
Nindot ka. Atong iisa ang tinapay. Lord, salamat sa imong lawas na imong gipikas aron alang ka namo. Kaon ta. Atong iisa ang kupang. Lord, salamat sa imong dugo na imong gipaagas aron pagluwas ka namo. Atong imong Father, thank you, Lord, for your love na imong makita diya sa cross. We ask for your blessing today as we continue to worship you. In Jesus' name, Amen. Sige, pabilin ta sa pagtindog sa atong pag-awit sa atong response song. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Thank you, Lord, sa imong prinsipyo nga gitudlo sa amon today. Allow us to remember it ug among i-apply sa among ginagawa. Thank you, Father, for your love, for your faithfulness, even though we are not faithful to you. Yet, padayon ka sa pag-bless sa amin. Salamat, Lord. Thank you, and we always pray that you will guide us and bless us. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Magampo ta. Almighty God and Heavenly Father, salamat, O Lord,
sa among prinsipyo nga nakatunan karon o hinaot Lord amo ning gamiton sa among kinabuhi aron kami Lord makat-on o mapanalanginan nimo, makat-on mi og paghatag og imo ming i-bless. Lord, salamat Lord sa all the blessings that you give to us. Thank you for the answered prayers na imong gipang bless sa amo, na imong gitubag among mga pagampo. Salamat Lord kay Pia nga nanganak siya safely. Lord, thank you kay imong gitubag among mga pagampo. We continue to pray for her as tatong baby nga bag-ong nasilang. We pray that you will protect her and bless her. Bless them, Lord. Among prayer, Lord, na sila ni Kaloy will decide to honor you in the bond of marriage. Salamat, Lord, sa tanan nimong mga pagdungog sa imong pag-ayo sa among mga balatian. Now, Lord, as we depart from this place, we pray for your protection. May the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen. Amen. I'm buntag sa kanan. Morning, mga pita. Unya, by the way, Dave, nanglingkod sa ta. Dave, naamay ko atong padayon ta sa katong kuan. We will have lunch together karon. Na may kanon, mamalit lang tao sudan para dali. So while magpalit me, ato lang i-arrange daan tong atong mga lamisa. Okay? Sige. Ang gusto mga people. It's 5 days a week.